Angin ng House Quad Committee ang desisyon nila dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa at Senator Bongo sakaling hindi sila dumalo sa pagdinig. Ayon sa komite, karapatan ng tatlo na huwag paunlakan ang kanilang imbitasyon. Gaya ng lagi naming sinasabi, Gaya ng lagi namin sinasabi, nasa kanila po yan kung sila ay tatanggapin yung aming imbitasyon. Opo. Sa ganon ay magbigay ng kanilang panig pero ayaw. nasa sa kanila po yan, no? Kung sila ay tatanggapin nila yung aming imbitasyon, nang sa ganon, magbigay ng kanilang panig. Pero naririnig naman natin sa kanilang mga interviews sa media at mga press statements na hindi sila dadalo at hihintayin na lang nila yung pagkakataon sa talagang korte daw, no? At hindi sila attend dito sa Quadcom. So nirerespeto rin natin yun dahil kanila namang karapatan. Ang tinig ni Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers, Chairman ng House Quad Committee, sakali naman anyang magsumiti ang mga ito ng affidavit para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanila. Handa naman ang Quad Committee na tanggapin ito. Diba mga kababayan? Alam nyo, sa akin lang kung talaga kayo ay nasa tama, wala kayong tinatago, tulad ng ginawa nyo sa mga nakaraang mga pinaproject ninyong mga personalidad, tulad ni Dilima, di ba? Napakarami nyong inano bakit ngayon? Bakit hindi kayo dumalo para doon mismo sa committee na yan, yung Quadcom, paliwanag nyo yung panig nyo. Di ba? Sabi nila, Nay, gusto namin ay doon kami sa tamang forum magpaliwanag. Di ba? Lagi nila sinasabi yan. Meron naman tamang forum para magpaliwanag. So, alin ba ang tamang forum talaga? Hindi ko maintindihan kung ano ang tamang forum sa kanila Pero panay naman ang pa-interview nila. Alam nyo, mga kababayan, etong mga ito, hindi doon nagpapaliwanag sa tamang forum. Nagpapaliwanag itong si Bongo, Bato, si Digongyo, na papaliwanag sa media, sa vlogger. Yung ba yung tamang forum? Di ba? Yummy Lies? Kaya alam nyo, mga kababayan, sa nakikita ng mga tao, pagka ganyan, isipin nila, umiiwas kayo na mag-isa kayo, matanong kayo, baka mabuko kayo. Diba? Bakit po tahimik si Sara? Stress. Nag-iisip, kakamping. Niisip niya kung magre-resign na. Naloko na. Double standard sila. Totoo yan. Takot nga sila kita nyo mga kababayan. Ulitin natin Gagalangin ng House Quad Committee ang desisyon nila dating Pangulo Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa at Senator Bongo sakaling hindi sila dumalo sa pagdinig. Ayon sa komite, karapatan ng tatlo na huwag paunlakan. Alam mo boss Haji Abdul. Alam mo, wala bang iba? Diba? Yung mga ganyan. Boss, mahal ka namin. Abdul, mahal ka namin. Oo, mahal ka namin. Diba? Hindi tulad dito ng ibang mga channel Malaya kayong sabihin nyo yung mga gusto nyo sabihin. Yung mga sinasabi, wala Marcos, bayaran ka rin. Mga ganyan. Lumang-luma na yan, baguhin ninyo. Oo. Yung bayaran. Diba? Sige, tuloy. Ng kanilang imbitasyon. Gaya ng lagi naming sinasabi, nasa sa kanila po yan, no? Kung sila ay tatanggapin nila yung aming imbitasyon, nang sa ganon, magbigay ng kanilang panig.
Pero naririnig naman Lalo na to, galit na galit to. Galit na galit to si Kalbo. Vic Castillo. Hello po. Pasok. natin sa kanilang mga interviews sa media at mga press statements na hindi sila dadalo at hihintayin na lang nila yung pagkakataon sa talagang korte daw, no? O, korte daw. At hindi sila attend dito sa Quadcom. So, hindi sila atin, mga kababayan. Pero ito, tignan nyo. Ito yung ganito sila, magpaliwanag. Ayaw magpaliwanag sa Quadcom, pero sa media, vlogger, nagpapaliwanag sila. Pasok. Imayin natin to, mga kababayan. Ha? Imayin natin. Okay, ha? Pasok. Maalala nyo lahat Maalala namin, alin na maalala namin? Alin na maalala nyo? ng SONA 2016 up to 2020. Ulit. Maalala nyo lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Standing ovation po. Siyempre, ganun talaga. Diba? Ganun naman lagi, diba? Pagka may SONA, mga senator, congressman, kongresista, lahat yan pumapalakpak. Sumisip-sip. Tama, mali? Sumisip-sip para ano? Ito naman si Bongo parang bago eh. Ganun talaga sa SONA. Lahat yan papalakpak kahit nga bisita eh. Pasok. Dorothy Parker, hello po. Boss, hindi ko alam yan. Bakit nyo sa akin tinatanong yan si Trixie? Wala akong alam, boss. Opo. Promise. Tuloy. Ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte. Anong pagbabago, Bongo? Parang kayo lang nakakaalam yan. Sa totoo lang sa totoo lang, hindi po masaya mga Pilipino. Mayoryang Pilipino hindi naging masaya nung panahon ni Digong. Anong sinasabi mo? Yan ang sinasabi. Dali mo sa Quadcom yan. Ang kanyang pinangako noon. Standing Ano ovation. yung pinangako na natupad? JC Cheats, ano? Ano yung pinangako na natupad? Bongo! Ano yun? Sorry kay JC De La Cruz. Anong nabago, Aber? Sige nga. Ito si Bongo kasi eh. Ano nabago? Sige nga. Benjo Bandal. Live ng idol nila kanina, Boss Mike, si ano? Sinong idol nila? Si Atty. Trixie, ang topic babaliktad na. Pakialam ko sa kanila. Sige na, ito na. Ulitin natin Nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte ang kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Sabi ni Bongo, tinupad daw yung pangako. Tinupad yung pangako na 3 to 6 months, wala ng droga. Diba mga kababayan? 3 to 6 months, wala ng korupsyon. Usapin ng West Philippine Sea. Magji-jet ski ako. Ipapakita ko sa kanila na ang West Philippine Sea ay atin. Itutusok ko ang bandila natin sa kanilang airport. Airport. Diba, mga kababayan? Yun yung mga pangako ni Digong.
Ano nangyari? Matapos na lang yung trip, matapos na nga yung 6 years, wala pa rin nangyari. Kita nyo mga kababayan? Pwede naman pala yung programa kontra droga ni Pangulong Bongbong Marcos na walang namamatay. O, sige, tuloy natin. Bakit ngayon, mag-isa na lang siya? Hindi ba kayo nakinabang? Bakit? Iniwan mo na rin ba? Iniwan nyo na ba ni Bato? Mag-isa na lang siya. So kayong dalawa ni Bato, wala na rin. Ha? Sabi rito ni Kakamping, wala na daw traffic, sabi ni Dutae. RNY, Manolo Plata, Rage Alisbo. Grabe, no? Napanood ko kay Takero na di daw niya tanggap si Trixie. Boss Dorothy kasi ako hindi ko saklaw yung mga desisyon nila. At hindi ko rin kayang saklawan ang desisyon ng palasyo. Kung ano man yung pag-uusap nila, hindi ko ho yun kontrolado. Kailan nyo po ba maiintindihan yung bagay na yun, mga boss? Dorothy Parker, gusto ko lang ipaliwanag. Kailan nyo ba maiintindihan na na hindi ko kontrolado yung mga nangyayaring yan? Puro mga bayaran ang mga Mark. O bakit nagbabaliktaran yung mga kakampi nyo? Gusto naman, Pagka ganyan mga comment talaga, minsan talagang kulang. Ha? Malamang nung bata ka, parehas tayo. Lang yung pinapadede. Di ba, no? Yes, lawak ng pag-iisip mga boss, ha? Maria Eleanor Palmes. Boss, kung ang desisyon, halimbawa lang ulitin ko, wala akong kinalaman. Pexman. Hindi ko saklaw ang utak ni Attorney Trixie. Hindi ko saklaw din ang desisyon ng palasyo. Di ba? Kung ano yung gusto nilang gawing dalawa. Tama, Lyra Bronner? Saklaw ko ba yon? Kung gustong na-realize ni Attorney Trixie na mali siya, bumalik. Anong ko doon? Unang-una po sa lahat, si Attorney Trixie, personal ko rin namang kaibigan. Di ba mga kababayan? Personal kong kaibigan. Sabi ko sa inyo, ihiwalay natin ang personal natin sa politika. Dahil ang politika ay hindi yan kasama ng buhay natin. Yung personal na buhay natin, nuulit ko lang. Hindi kasama yung personal na buhay natin sa pinag-uusapan nating politika. Ana May Duran, bakit kasalanan mo na? Hindi ko alam. Wala nga akong alam eh. Mahalaga sa lahat may mapatunayan sa Quadcom. Tama. Unawain natin maigi mga kababayan. Opo, baka palabasin, kasalanan ko na naman to. Wala, kaya ibig sabihin wala siyang Ikaw naman. Ito si Vancouver eh. Ikaw, The Warrior, tawa ka lang ng tawa. Eto na. Sige na. Nawala tuloy. Di tuloy. Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba importante sa atin? Anong mga kababayan nating hindi nasasaktan? Paano? Si Bongo yata eh. Bongo! Hindi nasasaktan. Pinatay nyo nga. Nawala ng pamilya. Nawala ng magulang, nawala ng anak, nawala ng asawa. Kita nyo? Nawala ng kaanak. Paano hindi sinaktan? Bongo, untog mo kaya yung ulo mo kay Bato. Di ba no? Untog mo yung ulo mong gano'n, Baka sakaling mahimasmasang ka.
Sige, tuloy. Ito ha. Pasok. Hindi ba kayo nakinabang? Anong pakinabang namin? Sino ba pinagsasabihan mong nakinabang? Diba? Yunila Ginis, alam nyo mga kababayan, sabihin natin yan doon sa palasyo, boss, hindi ko kontrolado. Inuulit ko, hindi ko kontrolado. Ha? Sige, ito na. Hindi nakinabang. Kita mo naman to si Emmanuel Pascal. Baka kaya ano sabi niya? Baka kaya nagbabalikan sila dahil alam nilang makakasama nila ang mga BBM vloggers kunyari. Huh? Ano ba yan? Boss Emmanuel, galing lang ba sa inyong isip, pag-aanalisa, gano'n? Kasi kung ganyan, doon kayo magreklamo sa palasyo. Oo, hindi ko saklaw yan, mga kababayan, ha? Boss Emmanuel, hindi ko saklaw yan, eh. Sorry, ha? Hindi ko talaga saklaw. Sige na, dito na tayo kay Bongbong loko-loko na to. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Wala na. Mag-isa na lang daw siya. Wala na eh. Pati sila. Hindi ba kayo nakinabang? Hindi ba kayo nakinabang? Kasi hindi kami nakinabang kay Digong. Ha? Nakaramdam kami ng hirap. Ha? Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? Yung mga anak natin na hindi nasasaktan. Di ba Anong hindi? Yung mga anak nating hindi nasasaktan. Bongo na, iisa ko sa'yo eh. Ano to? Asan na yun? Ano sinasabi ni Bongo na to? Inan to eh. Loko to eh. Dali. Wait lang. Nasaan ka na? Magpakita ka. Dali. Ano, nasa na? Hanapin ko lang ha. Lumagpas. Saan ka na? Magpakita ka. Nasaan ka? Dito ba yan? Ito. Ilan po ito sa mga... Walang iiyak. Grace Mori. Opo, thank you naman. Bagong subscriber. Thank you. Sa lahat po ng bagong subscriber, Tina Sales. Opo, sa lahat po ng bagong dating, shoutout po sa inyo. Pakinggan ninyo to. Bongo, makinig ka kung nanonood ka. Sabi ni Bongo eh. Hindi ba daw ba nakinabang yung mga anak ninyo? Mr. Chair, ilan po ito sa mga gusto namin ibahagi yung mga huling pananalita ng aming mga biktima. Maawa na po kayo, may test po ako bukas. Galing po yan kay Kian de los Santos, 17 years old na pinatay. Tatay, bakit ako binaril ni Omar? Galing po yan kay Aldrin Pineda, 13 years old, pinatay. Pangarap ko maging pulis tulad ng papa ko. Ito po ay si Micah Ulpihan, 4 na taon. Wag po, wala po kaming kasalanan. Sinambit po ni Jemboy Baltasar, 17 years old. Ito po ang mga batang pinaslang ng mga pulis. Hindi kailanman maaring sabihin ng collateral damage at shit happens, gaya ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Carmela Salenga. Opo. At hindi lang po si Bato nagsabi niyan, kasi pati si Bongo. Madam. Pati si Bongo. Ito ito na. Karen na Inciso. Shoutout po. Ito. ang buhay? Importante sa atin ang buhay. Sinungaling ka. Nasaan ang importante ng buhay? Sige, tingnan nyo, pakinggan ninyo. Pakinggan nyo tong sinungaling na to. Mga anak natin na hindi nasasaktan. Yung mga anak natin na di nasasaktan.
Di ba importante sa atin ang buhay? Importante sa atin ang buhay. Di ba? Importante daw yung buhay. Oh. Alin ang importante dito, Bongo? Ilan po ito sa mga gusto namin ibahagi, mga huling pananalita ng aming mga biktima. Oh, yan yung huling pananalita ng mga biktima na mga pinatay ninyo nung panahon na nanunungkulan si Digonyo na demonyo. Diba? Diba mga kababayan? Oh, pakinggan ninyo. Maawa na po kayo, may test po ako bukas. Galing po yan kay Kian de los Santos, 17 years old na pinatay. Tatay, bakit ako binaril ni Omar? Galing po yan kay Aldrin Pineda, 13 years old, pinatay. Pangarap ko maging pulis tulad ng papa ko. Ito po ay si Maika Ulpihan, 4 na taon. Wag po, wala po kaming kasalanan. Sinambit po ni Jemboy Baltasar, 17 years old. Ito po ang mga batang pinaslang ng mga pulis. Hindi kailanman maaring sabihin na collateral damage at shit happens, gaya ng sinabi ni Senator Bato de la Rosa. At ni Bongo. Diba mga kababayan? Oh, tuloy natin to sinasabi ni Bongo. Oh. Bang ang mga kababayan nating Pilipino, yung mga anak natin na hindi Yung mga anak natin, nasasaktan. Di ba importante sa atin ang buhay? importante sa kanilang buhay pero pinagpapatay ninyo. Kita nyo mga kababayan? Nuknukan na sinungaling. Nuknukan na sinungaling si Bongo. Kita nyo na. Okay ba? Bahala kayo magpauto dyan. Basta ako, sinasabi ko sa inyo. Ayan na. Sinungaling talaga. Ng ating mga anak, ng ating mga pamilya. Ating anak, ating mga pamilya. Maraming nawalan ng anak. Maraming nawalan ng pamilya. Maraming nawalan ng tatay, asawa, kapatid, magulang. Tik na yan. Oh. Sabi ko sa inyo, pinagloloko kayo niyan eh. Tinatakpan nila nang kunyari may malasakit sila sa tao. Yung mga kagaguhan nila, kademonyohan na pinaggagawa nila nung panahon ni Digong, kunyari, tatakpan nila ng mabuti silang tao, ha? Nagpapagamot sila ng tao, mga ganon. Mga boss, lumang tugtugin yan. Gawain ng mga trapong politiko yan. Diba? Anyways. Paano nalaman ang listahan ng mga pinatay nila? Yan na nga ba? Collateral damage daw eh. Pero marami nagpapatotoo na talagang kada isang mamamatay may bayad. Yamilize. Kumpare ko yun. Nire-respeto tayo nun. Vic Castillo, maraming salamat po. Opo. Antonio Marcos, late ka na. So ngayon mga kababayan, ako, iiwan ko na po sa inyo yan. At bahala na kayo. Bahala na kayo kung itong tao na to, iboboto nyo pa. Bahala na kayo. Kung kayo ay maniniwala pa sa mga ganitong tao, abay, merong data yan. Hindi lang basta-basta sinabi lang. May mga nagpapatotoo dyan. Di ba? Boss Mike, salamat sa shoutout. Isa na doon si Paul Roger. Oo nga. Alam ko yon. Isa sa kakilala, kapamilya ni Carmela Salenga. Pinatay nyo. Kita nyo? Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang at inabot na tayo ng oras. Uli, iiwan ko po sa inyo yan. Itong mga pahayag ni Bongo. Ano po? Bahala na kayo. Muli, ako po ang inyong lingkod. Opo, bago tayo maghiwa-hiwalay, isang like muna dyan. Teresita Tan. Opo, pachuchay, kakamping sa inyo pong lahat. Sa mga moderator, sa mga solid dito sa channel ni Mike Cervera, maraming salamat po. Bingo Mendez, opo. Lahat po kayo, Ina Wood. Maraming salamat po.
Ay, nako. Muli, ako po ang inyong lingkod. Mike Cervera po laging nagpapaalalang mahalin po natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.